Gagawa ulit ako ng Italian bread. Ito yung first proofing. Ganyan lang ho yan. Binabasa yung kamay para hindi dumikit yung mixture. Second proofing natin ng 10 minutes. Basa ang kamay, babasain dito sa tubig. Then, igaganyan-ganyan, folds lang. Ipo-fold. 1, 2, 3, 4. 4 folds. Kahit dagdagan nyo, maka-form ng ball. Dito nyo yung mixture. Meron yan chia seeds, may rolled oats, may all-purpose flour, then may bread flour. Nandun na. At meron pala itong, tatlong klase pala ito ng flour. Yung isa ay integrale kung tawagin, yung whole wheat. Basta pagka sanay na kayong gumawa, tansyahan na lang yan. Hindi na kailangan ng maraming sukat-sukat pa. May recipe akong sinusunod pero ina-adjust ko yung mga ingredients dahil gusto kong haluan ng ibang klase ng flour. Kasi actually, isang flour lang dapat. Isang klase lang. Pero pinaghahalo-halo ko yung rolled oats sa invento ko na lang yun. Ito na ang last proofing ng 10 minutes. May ilaw yung oven. Naka 10 minutes na uli. Tanggalin natin. I-off na natin ito. Hindi ko na ilalagay dyan. Basahin uli ang kamay ng tubig, then i-fold. Ganyan lang, kasimple. Ayan. Yung chia seeds, medyo lumalaki pa dahil nabababad sa moist. Then tatakpan ito. Ang proofing ay 2 hours, pero dahil sa lalabas kami ngayon, hayaan ko lang dito hanggang makabalik kami. Mamaya ako ulit ito asikasuhin. So, yan muna. Iwanan ko muna dyan. Ito, kailangan ito mamaya itong flour. Pag pinag-ano ko na yan, pag pinaghati-hati ko na kailangan ay may flour tayong naka-ready para hindi magdikit-dikit. Pwede rin itong tubig. Tapos lalagyan natin mamaya ng sesame seeds. At nag-headband ako habang nagpe-prepare nito para walang pumatak na buhok sa niluluto, lalo pagkain. Pwede rin kayo maglagay ng kung anong pang ano nyo sa ulo. Yung headgear, yung head cap. Ganun. Para sigurado tayo na walang buhok. Dahil sino ba naman ang matutuan may buhok yung pagkain na prepare natin, di ba? Hayaan muna natin yan dyan. O guys, check na natin tong dough natin. Lumabas kami kanina, di ba? Kumain kami sa labas. Bumalik kami after 2 hours. Ayan na yung dough natin, oh. Umalsa na. May 2 hours na proofing yan. Una, every 10 minutes, 3 times, a total of 30 minutes. Then, iiwanan ng 2 hours or more. Ito, mahigit 2 hours na kaya ganyan nakaalsa. Halata naman na may halo na oats, diba? Kita, oh. Kita talaga na may chia seeds, may oats. Hindi lang harina yan. So, ilalagay na natin dito. Simulan na natin itong formahin. Para makagawa tayo ng tinapay. At gabi na rito, oh, ayan ang oras. Kita nyo, lumabas kami ng 6:45. Oh, anong oras na ngayon? Oh, di mahaba ng proofing niyan.
Pero ano na gabi na rito, kaya kailangan na nating bilis-bilisan. At pagka-forma ko niyan, maging tinapay yan, ang korte. Pag nakortehan ko na yan, ipuproof na naman natin yan ng 30 minutes, iwanan naman natin. Kaya kailangan bilis-bilis na at gabi na. Ang muna natin gagawin, lagyan natin ng harina itong surface. Yan, kita. Inano ko na. Ayan, mas maganda kung may ganito kayo. Lagyan mo rin natin ng farina yung... ng harina pala. Farina kasi ang tawag ko dito sa Italy. Kaya wag kayong maano sa akin, ha? Yung mga nasa Pilipinas. Ang tawag dito ay farina ng harina. F, hindi H. Wala hong oil ito, ha? Wala itong kahit olive oil, wala. So, yan. Lagyan natin ng harina din ng ibabaw. Tapos, hiwain natin ito sa apat na parte. Para makagawa tayo ng 4 na tinapay. Then, itabi nyo lang dyan. Tabi nyo lang dyan. Kahit hindi equal parts yan, hindi naman yan masyadong nagkakalayo. No problem. Huwag kayong magkaroon ng anxiety sa paggawa ng tinapay na parang ako noon, parang dapat kailangan ko sundin lahat ng regulasyon. Ganyan-ganyan ninyo lang yan, no? O, dalawang ano. Para maporma nyo yung tinatawag dito siya bata. Ganyan. Tanyo. Diba? Yan. Nakaporma na yan. Pwede lagyan ng konting harina, pwede rin namang hindi. Lagyan natin ang paganyan muna. Ipuproof pa kasi natin yan eh. Para hindi dumikit sa kamay nyo, okay lang yan. Lagyan ng harina sa ibabaw. Hindi yan makaka-apekto sa lasa. Ganyan-ganyan ninyo lang yan. Oh. Parang unan, no? Ganyan kasi ang tinapay dito eh. Hindi naman ho pare-pareho. Marami silang klase ng tinapay. Pero binibigyan ko lang kayo ng example na sa mga tinapay nila dito. Healthy din itong tinapay natin kasi marami itong halo. Hindi lang ito harina. Kasi pag harina, puro carbohydrates, diba? Sugar. Hindi healthy. So, hinaluan natin ng kung ano-ano. Gusto nyo haluan ng mani, gusto nyo haluan ng almonds, kung ano meron kayo dyan. Walang problema yan. Kayo na mag-adjust kung anong gusto nyo. Lagay natin dyan. Tapos ito na yung huli. Hindi na ako magdadagdag ng harina dahil okay na itong nandito. Ganyan nyo lang yan. Bali-balintok nyo lang yan. Oh. Ito talaga malaking bago ito. Parang siya bata bread na, diba? Parang ano, alam niyo yung mga share na naalala ko tuloy yung ik-ik, yung sa dagat na ikinukuha namin. So, ayan na, lagay natin dyan. Ngayon, gusto ko itong lagyan ng sesame seeds. Ito na, no? Nagawa na natin ito. Oh. Gusto kong lagyan ng sesame seeds sa ibabaw. Pero siguro, para dumikit yung sesame seeds, palitin ko ito kasi mas maluwag itong space na ito. Teka. Dito ko ito. Kasi mas malaki yung space dito. Mas malaki yung tinapay na yun. Ito dito dahil mas maliit. Sa simula, parang mahirap kasi yung paghawak, ikakamada mo, parang takot ka na masira. Hindi yun, yan. Pag nasanay kayo, kaya sanayan lang yan. Dahil ako nung una, yung pagmamasa ko ng mga tinapay, pag gumagawa ko Spanish bread, takot ako na dumidikit ng dikit sa kamay, pero masasanay din kayo. Lagyan na natin ng ano, nagugas muna ang kamay.
Ang gagawin ko, hindi to necessary. Kung gusto nyo lang nalagyan ng sesame seeds o kung anong nut sa ibabaw ng mga o grains para dumikit, lagyan nyo ng, pahidan nyo ng konting tubig. Wala namang problema yan. Di yan makaka-hinder sa pag-alasa ng harina. No problem. Dahil umalsa na eh. Pwedeng gatas, kaya lang useless naman. Sayang lang ang gatas nyo rito dahil hindi naman ito matamis na tinapay eh. Ang purpose lang natin dito ay para dumikit itong ilalagay natin na grains. Sesame seeds ito. Sabi ko grains, pero anyway, kahit anong gusto nyong idikit dito. Pwede nyo lagyan din ng oats uli. Pero may oats na ito, kaya hindi na. Yung rolled oats. Ito na lang. Maganda ho ang outcome nito kapag nilagyan nyo nito ng sesame seeds. Matutusta ito sa ibabaw. Maganda ang kulay. Magiging golden brown ang ibabaw. Besides, masarap din talaga ang lasa ng sesame seeds. Gustong gusto ko lang. Kahit na yung minatamis, kaya lang ko control din ako sa matamis. Pero ang hilig ko dito sa minatamis na sesame seeds, parang hindi ako nawawalan nito. Bumibili ako lagi. Nagtatagal to sa akin. Check nyo lang yung expiration date. Matagal naman buhay nitong mga ganito eh. Mga chia seeds. So okay na. Pwede na itong takpan natin. Another proofing ng 30 minutes. So ayan na oh. Kita nyo, nakaapat akong pieces ng tinapay. Iwanan ulit natin ng minimum 30 minutes. So kung gusto nyong more. Alam nyo ito, ginagamit ko, malinis ito. Ganyan lang talaga yan kasi ginamit ko ito sa chestnuts. Nagmamantsa pala ang chestnuts, di ko alam. Kaya nagkaroon ng mga itim-itim na yan. Hindi na nawala kahit anong laba ang gawin ko. Hindi na nawala. Kaya yan no. Dahil tapos na ako dito, iwanan ko na ito. Muna. 30 minutes pataas, kahit kung gusto nyo munang may gawin, kahit lumampas 30 minutes, no problem. Tapos balikan nyo na lang uli, tapos i-bake ng another 30 minutes. So magkita ulit tayo mamaya, okay? Okay, after 30 minutes, tingnan natin ito. Ayan na. Na-proof na uli na 30 minutes. Alam niyo kung anong kinuha ko dito sa garapon? Blade. Kung gusto nyong hiwaan para may konting dekorasyon, para medyo bumuka, hiwaan natin. 2 hiwa lang kada tinapay. Pwede rin kasi basain yung blade para mas madaling hiwa. Hindi ko na binasa. Okay na yan. Basta makudlitan lang. Pwede rin hindi hiwaan. Ano ko lang to? Ek ko lang ito. Para maganda lang tingnan yung... Diba yung pag nag-bake ng tinapay, pagkaluto, parang may bumubuka sa ibabaw. Diba magandang tingnan? So ito, binubukod ko ito ng lagayan kasi takot ako na may mahiwa. 30 minutes. Mainit na yung oven, nasa 220. Pag na-reach ang temperature na tama, nag-o-off ito. Bumukas lang yan uli dahil binuksan ko yung oven. So, ilagay natin 30 minutes. I-check din natin. Yan. Nilagay ko lang sa parteng mababa para hindi agad na matusta yung ibabaw. Kasi 30 minutes ay mahaba din dahil itong oven na electric ay mainit talaga. Okay lang na mas mababa kasi sa ilalim meron namang sapin niya na hindi masusunog basta-basta yung tinapay.
La classica, orchestre sinfoniche, 7 pedali, 47 corde e l'arpa celtica, una variante. Andiamo da Barbara, un mago nelle interpretazioni. Lapsus, sogni, adesso di po'. Simbolo, il papavero da psicanalisi, famosi lapsus freudiani. Kiwa tayo ng tinapay. Ito na yung finished product natin. Kagabi ko ito niluto, di ba? Tapos pinalipas ko munang maghapon dahil kagabi napakainit naman para hiwain. So ito yung the next night na. Ayan na ho ang ating tinapay. Oh. Halata na whole wheat, di ba? Corri ragazzo lassù. Questa è una prima di Ayan, ganyan lang ho kasimple gumawa ng tinapay. oro fulmine. Sì, sei molto. Pagka nasanay na kayong gumawa, kahit anong meron kayo sa bahay na ingredients, pwede nyo paghalu-haluin. Basta wag lang kayo masyadong lumayo dun sa tamang ratio ng tubig, ng salt, ng harina. I mean to say, pwede nyo i-mix-mix, iba-ibang klase ng harina, hindi naman problema yun. Lagyan ng mga grains, mga seeds, flax seeds, yung mga gusto nyo ilagay. Basta tama lang yung texture ng dough. Huwag masyadong malabnaw, huwag masyadong matigas. Tapos sundin lang yung tamang instruction sa pag-proof para umansa. Tapos yung time ng pagbe-bake, syempre, kasi masusunog o hilaw kung hindi natin susundin. So, 30 minutes ko itong binake. Tapos kagabi ito, di ba? Hinayaan ko lang dyan hanggang umaga. Yung pagka-bake ko, talagang malutong ang tinapay. The next day, hindi na yan malutong, malambot na yan. Iinitin nyo na lang yan, katulad nito, o di ba? Malambot na, o. Hindi na, kagabi, pagkahango sa oven, matigas, maano talaga, malutong na malutong. Kaya kung gusto nyo kainin agad, tapos lalambot na yan, tapos initin na lang yan sa kawali, lulutong yan. Huwag sa microwave, kasi sa microwave ay lalambot naman lalo ng husto. Ang microwave ay maganda dun sa mga tinapay na matamis na ginagawa natin sa Philippines, like Spanish bread, yung mga ensaymada, yung mga pandesal. Pag ininit yun sa microwave, mga like 10 to 12 seconds lang para lumambot lang at uminit. Okay, bye for now. Belated Merry Christmas again sa lahat and Happy New Year. Have a safe and happy